Sa hardin ako ng mga Buenaventura madalas nakatoka tagapagalaga ng mga halamanan bilin sa akin ni Tiyang na punuin ang bawat florera na mayroon sa loob ng mansyon iyon daw kasi ang palaging gawain ng senyora nung nabubuhay pa ito, at nakaugalian na rin maging ng among lalaki, malapit na rin kasi ang pagdating ng senyor ito na nag-lodge sa Amerika ng ilang taon upang magpakadalubhasa sa larangan ng negosyo. Kabanata 2. Napansin kong abalang-abala sa kanilang mga nakatokang gawain ang mga kasambahay. May mga nagpapalit ng kurtina, mayroong iba na naglilinis ng hagdan at mga muebles, ako naman ay nakatoka sa paglalagay ng bulaklak sa bawat florera. Magdidilig muna ako ng halaman pagkatapos ay papalitan lahat ng lumang bulaklak na nasa bawat florera sa itaas na bahagi ng mansyon. Ren. Dinag kong tawag sa ikan ni Ate Marlon ang katuwang ni Tiyang sa pag-aasikaso sa mga nilulutong pagkain sa mansyon, may edad na rin kasi si Tiya kung kaya't kailangan niya ng alalay na sa mga iba't ibang mga pagkain sa mansyon. Bakit po Ate Mar? Tanong kong wika sa palayaw ni Ate Marlon habang papalapit sa kanya na nasa bakana ng kusina. May mga kulang kasi na sangkap para sa mga lulutuin, maari sanang ikaw na ang bumili ng mga iyon, magpasama ka na lamang kay Luis. Nakikiusap na sambit ni Ate Mar. Sige po ate, pakilista na lang ang mga kailangan na sangkap, sambit ko na nagpupunas ng kamay sa apron na suot ko upang matuyo dulot ng paghuhugas ng kamay matapos magsaayos ng mga bulaklak sa florera. Pagkakuha ko ng listahan na bibilhin ay gumayak na ako't hinanap si Luis na nasa may garage na. Okay na ba ang lahat ga? Patanong at malambing na sambit ni Luis. May dialekto ang ina nito na malambing kong magsalita at nod off naman ni Luis kahit di ito lumaki na nagsasalita ng ganoon. Oo Luis, may listahan naman, wika ko habang palakad sa service car para sa mga katiwala. Akmang sasakay na si Luis sa sasakyan nang may biglang baritonong boses ang tumawag sa pangalan ni Luis. Luis, wika ng tinig may himig-inis ang lalaki na may hawig sa senyor, pinabatang bersyon. Senyor ito, nabiglang wika ni Luis na ang mata ay di makapaniwala na nakikita nito ng personal ang binatang among Buenaventura. Nakauwi na po pala kayo senyor ito, maligayang pagbabalik po. Oo Luis, salamat, bueno may mga parating na tao para tumingin sa mga kabayo. Paki-assist sila, seryosong utos na sagot ng binatang Buenaventura, ang mga mata ay matamang nakatingin sa gawi ko. Tila di ko naman malaman ang gagawin sapagkat nakakapaso ang ibinibigay na tingin ng sinambit ni Luis na senyor ito, di ko lubos akalain na ganito kagandang lalaki ang senyor ito. Pero kasi sir, atubiling wika ni Luis ngunit tumuloy na lang din sa pinag-uutos ng senyor ito dahilan sa walang magawa sa paraan ng pag-uutos nito. Sige na Luis, dagdag na wika ng senyor ito, daig pa ang hari na di mabali ang utos. Sakay na. Ulit na wikang photos ng senyor ito na ang kabilang kamay ay hawak ngayon ang susi ng kanyang sasakyan. Po, sambit kong tila ako nabato sa kintatayuan, di malaman ang gagawin, baka nabibingi lang ako sa aking narinig, ba't niya naman ako pases akayin, marami naman pwede pang mautusan makasama ko tulad ni Mang Bando, ngayon ko lang nakaharap muli ang senyor ito sa pagkahaba-haba ng panahon, paano'y bata pa lang ako nang huli ko siyang makita. Opo senyor ito, pabigla kong sagot. Please drop the po. Wika ng among senyor ito na nakakunot noong ngunit may namasdan pa akong iba pang damdamin, pagnanasa. Opo senyor ito. Nagulat ako nang hawakan nito ang aking ulo sabay sibasib sa akin ng mapagparusang halik, ngunit sobrang tamis ang dulot sa aking kaibuturan. Ha! Come on honey. Don't make it so hard for me. Your look saying that thing makes me turn on, sweet temptress. I'm trying to be a gentleman here. Ayokong biglain ka. Hop in. Come on Ate Marlon is waiting for her needed supplies right. Parang bata ang sinasabihan na wika nito, na hinahabaan lang ang pasensya. Oo nga po, pabigla kong sambit sabay pasok sa loob ng sasakyan niyang mag-ara, sa isip ko paano niya kaya nalaman ang tungkol sa utos ng alalay sa kusina ni Tiyang. Haste na nininibago man ako, tumahimik na lang ako, total inutusan naman niya si Luis kaya no choice ako kundi sumunod na lamang din kahit nahihiwagaan pa rin sa inaakto ng senyor ito. I've missed this place so much, wika niya. Habang tumatakbo ang sasakyan na ang mata ay kanina pa napapatingin sa gawi ko. Di ko alam ang itutugon kung kaya't tumango na lamang ako. Maya-maya pa ay nakarating na came sa pamilihang bayan, moderno na rin ang lugar kahit nasa malayong bayan ang San Ruiz.
Kapansin-pansin na halos lahat ng madaanan naman ay napapatingin sa kasama kung amo na ang atensyon ay nasa paglalakad, kung titignan ang lalaking amo ay para lang itong ordinaryong mamamayan na akala mo ay di isang senyor ito base sa simpleng suot nito na round white shirt at khaki shorts at rugged rubber shoes, ngunit batid ko na simple man ang kasuotan nito ay branded at mukhang mamahalin pa rin ang brand ng mga iyon. So where do we start? Please check your list. Sambit pa nito na may masuyong pagtingin, di ko alam kung guni-guni ko lang ngunit parang matagal na niya akong kilala samantalang ang huling pagkakakita ko sa aking, binatang amo, ay noong 14 anyos ako habang siya ay patantong na ng kolehiyo. Binatang amo, ang sabi ko dahil mabilisan kong napansin na wala naman singsing sa daliri ang lalaki. Ito po senyor ito, dito po tayo, sabi ko sabay paggiya sa kanya. Ipinakita ko na rin ang papel o listahan na hawak ko. Ngunit tila wala naman doon ang atensyon ng amo, kundi nasa mukha kong halos maluso na sa kakatitig niya, naisipan kong itanong tuloy, may dumi po ba ako sa mukha senyor ito? Naiilang kong tanong habang nag-iinit ang mukha, di ko maintindihan ang puso ko pabilis ng pabilis ang tibok nito na halos gusto nang lumabas sa kinalalagyan nito. Grabe, napakagwapo niya, sigaw ng isang bahagi ng utak ko. Anong sabi mo? Kunot noong tanong nito. Ha? Sabi kong nabigla. Who's gwapo? Who's that gwapo you're referring to? Sunod-sunod na tanong nito na biglang nagsalubong ang mga kilay at mukhang naghahaman ng away. Gwapo. Tanong ko. Oo gwapo. Di ko kasi mabasa ng maayos etong sulat ni Ate Mar. Pinakatitigan ko pa ng maayos ang papel na naglalaman ng checklist ni Ate Mar. Baka doon yung susunod na bibilhan netong nasa list. Ha? Sambit naman nitong tila biglang nenas sa nasambit ko. May pupuntahan tayong nagtitinda na gwapo. Tanong nitong tila halos di mabulalas ang salita at mukhang naasar na. Ako naman ay nakahinga ng maluwag dahil nakalusot ako at bigla nitong kinagat ang alibay ko, para akong nahiya bigla na marinig niya sa ikan ang ganon. Sa kakapantasya ko sa amo ko ay bigla naman akong nawala tuloy sa sarili ko. Humuntik ka na rin, sabi ko ulit sa isip-isip ko. Ngayon mo lang nakaharap ang senyor ito, ang dami-dami ng kaganapan ha, sambit na naman ng isip ko. Kung nandito naman yung kailangan natin senyor ito, siguro di na po, wika kong nagpanggap na abala sa pag-abot sa tindera ng mga kailangan upang mabayaran na tulad ng mga panakot at pangpalose sa pagkain. Di na talaga, ako lang dapat ang gwapo sa'yo no. Abulong nitong sabi na dinig ko pa rin at nagpainit na naman ng mukha ko. Maging ang tindera ay tila kinikilig habang nakamasid sa amin ng aking amo. Pagkatapos mamili ay di na naman nagpaawat ang aking amo, kumain muna came sa malapit na kainan pagkatapos ng pamimili. Ngayon ko lang nakaharap aking among binata ngunit parang matagal na kaming magkakilala di ko maiwasan di kiligin sa napakagwapo at napakabango pa na among senyor ito, di ko tuloy mapigilan di mahulog sa binata, kalma lang heart.